Good day, Kabarangay, and welcome to Vox Sofia. And today, I would like to predicate this presentation with this line. Walang pagbabago na mangyayari sa buhay natin kung wala tayong gawing bago. Di ba? May pagbabago lang kung may gagawin kang bago. Kung mga dating kaugalian ang gagawin natin, do not expect na may pagbabago, syempre. Well, this pertains to narinig ko sa Facebook feeds. Pinatulan yung Facebook about politics na bungakala ng marami sa atin ay ang election will be on year 2028. Wrong. It could be. Subalit, pag lumabas ka sa bahay niyo, punta palengke, sa grocery, sa tricycle, sa bus, saka sa jeep, marinig mo na bumoto na actually yung mga tao. At ang kanilang pinilian ay 4 na kandidato. Si Sara, si Bangag siyempre magkakaroon ng kanyang kandidato. Si Dilawan, ang mga Dilawan. At yung bago, sina Isko at Rafi. Ngayon, without endorsing anyone, expect, kung si Zara ang mananalo, expect siyempre na may mga bubulagta lagi yan. Araw-araw may bubulagta na naman. Bulagta na tatanga-tanga, bulagta na drug addict, may bubulagta na drug pusher, may bubulagta na mga noy-noying na gobyerno, yung mga kurap sa gobyerno, may mabubulagta na naman. Ngayon, kung si Dilawan naman ang ilagay natin ulit, alam na natin yung mga ginawa ng mga Dilawan, di ba? Ang mga Dilawan ay pabaya, tatamad yun. Mga noy-noy nga ang tawag sa kanila, di ba? Ngayon, ang description sa mga Dilawan ay so slow in their action and so little in their effort. Di ba? Di ba? Kaya nga merong Yolanda fiasco. Ang Yolanda, yung super typhoon na dumating, actually umepekto sa Pilipinas 2 beses. Nagsalanta sa Pilipinas ng 2 beses. Unang-una, yung sinira ng bagyo, ng super typhoon, yung sa Samar area. Di ba? At ang pangalawang pagsalanta ay ang kapabayaan ng mga noy-noying, kapabayaan ng mga Dilawan. Di ba? So, expect ka na, siyempre, dahil Dilawan yan, siyempre may mataas yung smuggling. Tataas yung smuggling. Bababa yung peso laban sa dolyar. Mag-iyak na naman yung mga OFW. Hindi lang yun. Ang iniiyakan ng mga OFW, yung laglag bala scheme ng mga Dilawan. Sila kasi yung gumawa nun eh. O, di ba? Expect ka na ganun ang gagawin ng pagnanalo si Lenny, yun pa rin ang gagawin ng kanyang mga kabarkada. Paano naman si Noynoying? Paano naman si Bangag? Kailangan pa mag-memorize yun? nasa Bangag administration tayo ngayon. Do you think may nagbago ba? Di ba? Ngayon, paano naman si Isko and Rafi? Well, can't say much about them except that ang Pilipinas ay magiging sinlinis ng Divisoria, sinlinis ng Quiapo. Ganyan si Isko daw. Ngayon, paano naman si Rafi? Si Rafi kasi nakuha yung puso ng mga Pilipino kasi nga pusong mamon, mapusok. Gusto ng mga Pilipino kasi mga Pilipino ay emosyonal, mapusok.
Ganon ang gusto ninyo sa leader ninyo? Bastos. O, di ba? Bastos. Si Rafi ay bastos. Ganon ang mangyayari, kapatid. Kung gusto niyo yun, go ahead. I don't give a damn. Kasi ang concern ko is, may pakinabang ba dyan yung mga PWD? Pag wala, scratch. Ganon lang yan. Hallelujah, kapatid. Isip-isip.